Hello, kumusta mga lods? Tagal din tayong walang upload kasi nga may problema yung natin, monitor. Sa previous video ko, yun yung nagka-problema dun sa kanyang screen. As you can see, nalitan ko yung monitor ko. Bala ko ngayon is i-format siya for today's video. Mag-format tayo ng PC, no? Yan, tong USB na to kasi is napakalaga sa akin kasi kung magpa-format ka sa ibang technician, napakamahal magpa-reformat ng PC, no? Or laptop. Dito sa aking channel, ko na lang siya, i-share ko na lang ng libre. Follow nyo lang yung steps. Ito lang yung gamitin natin na USB. Palitan ko kasi yung M.2 na SSD, 1TB ng Team Group. Kasi yung naka-install dyan sa aking system unit is 128GB lang. So, konti lang siya. Ang gagawin natin is backup and restore. Hindi na tayo ng reformat para hindi na tayo mag-install ulit ng mga apps natin sa PC. No? So, dito natin siya i-save yung backup. Kakabit natin siya mamaya sa system unit. Okay? And so, proceed tayo sa monitor. Okay? Okay, yung first na gagawin natin is plug muna natin itong hard drive ko, external. Ayan, ilaw na siya. Ito yung disk PC ko. Yung drive C ko, as you can see, namumula na. So, ito yung external ko, drive it. So, yung laman ito is yung sa Steam library. Ikakabit nyo din yung USB. Ito yung USB na sabi ko. Okay, kabit lang natin. So, ito na siya. Drive I. Then pagkatapos niyan, natin siya. I-restart. I-close lang muna natin. Yan, close. Power, then restart. Ayan, depende sa motherboard. So, habang ka ng restart, pindutin nyo yung F11. Depende na lang kung anong motherboard yung nyo gamit nyo. Yan, yung motherboard ko kasi is ASRock. Pindutin yung yan hanggang sa punta kayo ng boot menu. Ayan, so dito na tayo sa kanyang boot menu. Select lang natin to U-Disk partition 2, yung disk natin. So dito kayo sa Sergey Strelic. Click mo lang Sergey Strelic, boot in normal mode, then Windows 10. Okay, so imagine nyo na lang yung isang USB lang, meron na din siyang program na naka-install, no? So, dalawang version to, Windows 10 at saka Windows 11. So, ito yung updated na version ng Sergey Strelic, no? Ganito yung start menu niya. Ayan, programs. Ayan, so as you can see, marami na yung programs. Gagawin lang natin ngayon is backup and restore. So, ito yun. So, gamitin natin si Acronis. Okay. Yan. So, gagawin natin is backup. Okay. So, yung i-backup natin is eto. Yung drive C. Disk number 4. Okay, after nyo ma-check si disk 4, check nyo yung double check nyo siya parate. Okay, then next, click mo yung next and create new backup and browse. Backup location is yung sa external natin, so drive H. So, hanapin lang natin yung H. Ito, new volume ito. H.
Then create file name. Yan. Create folder lang tayo. New backup. Okay. Click OK. Then generate lang natin. Generate name. Yun. Then click OK. So meron na tayong folder doon sa hard disk or hard drive. Then click next. So ito na siya. Then click proceed. Okay. Ayan. So ano lang yan. Leave nyo lang to uncheck, no? Uncheck lang itong dalawa. So depende sa size ng iyong i-backup. Napakalaki. So medyo matagal siya. So babalik lang tayo mamaya. Okay, backup operation is succeeded. Yan, tapos na po siyang backup. Then click OK. Then kakabit lang natin to. Itong M.2 na SSD. Team group po yan. Okay. Okay, so before ko siya maglagay, tatanggalin muna yung graphics card mo. Kasi nasa likuran yung niya, SSD. Okay, so tanggalin mo. And make sure na naka-turn off, then naka-unplug. Okay. Yan. Dito natanggal ko na yung 18. Yung meron dito isa. Yung parang stopper niya. Tingnan muna natin yung display code. Okay. Yun. So, ito yung graphics card ng ROG Strix. Okay. Yun. So, ito yung ko na SSD. Yung sabi ko kanina na 128 GB lang. So, ito yun. So, try kong kunin. Yan, so ito yung SSD, yung dato na 128. Yung ko, luma. So, tanggalin lang natin. Okay. Yan. Yan, so ito yung RAM stock. So, hindi ko muna siya ikakabit. Tapos ito yung team group na 1 terabyte. Okay. Yun. Pumasok. Saka ibalik natin ito. Okay, balik tayo sa PC, no? So, ito lang muna yung ikakabit ko. Tignan natin SSD, nandyan na. So, yung ko, flash drive ko, kakabit ko siya ulit. Yan. Yan, dito ko siya ikakabit. Yan, yung external ko, ito siya. So, dyan natin binack-up kanina. Yan, tapos ito yung ko, yung 128 na Ramsta. Ayan, try natin siyang i-restore. Ayan.
Okay. So, boot natin. Yan, press lang natin F11. Iyon. Then, puntahan natin yung ito, partition 2, yung USB natin. Yan, then punta tayo ulit sa Service Relic and boot a normal mode. Iyon. And Windows 10. Okay, sundan nyo lang yung proseso. Yan na. Okay. Wait lang natin, mag-loading yung niya. Load yung yung mga programs. Go to Windows and Programs. Then Backup Restore. Then Acronis. Yan, so ito yung gagawin kanina nag-backup tayo. Ngayon naman mag-recover tayo ng disk. So recovery. So ito na siya. Browse for backup. So nakikita niya agad. And click nyo lang to. And right click, recover. Then recover full disk partition. And click next. Click lang natin yan. Then next. Aking partition na po. Yun. And so ready ng kanyang recover, no? So select destination. So hanapin natin yung bagong insert na team group. And so ito yun, nasa disk 4 NVMe. Check natin yun, no? Ito yun, volume N. So next, okay, and click OK. Yun, so ito na yun. Then proceed. So yan na, and process na siyang mag-recover. So yung binack-up natin kanina, yun na papunta lahat sa yung 1 terabyte na NVMe. So mga ilang minutes din to, mga 8 to 10 minutes. So wait lang natin, no. Okay. So balik lang tayo maya-maya. So yun, the recover operation succeeded. Okay. Click OK. So close. Then natin, natin dito i-reboot. Yan sa baba. Ito. Click Windows and reboot. Okay. The moment of truth. Okay. Tingnan natin if ma-recover siya. You know, kung ano yung makikita kanina, ito rin yung lalabas. Success. Diba? Try natin mag-open ng isang program. Ito. Filmora.
Yun. Yan, tingnan natin yung ano ko, storage. Yan, this PC. Yun, yung ano natin, hindi pa makikita. So, disk management tayo. Disk management. Ayun. Pansin nyo tong unallocated. Yan siya. Kulay black. So, right click. New simple volume. Ayan. Click next. Next ulit. Next na lang natin. Next. Next. Finish. Okay. So, G na siya. So, ito na siya. New volume. Yan. So, ganoon lang kadali mag-backup and restore ninyong PC or laptop, no? So, advantage nito, sakaling masira man yung OS ng PC nyo, meron ka nang nagawang backup kahit na magka-problema yan. So, madali mo na lang siyang ma-restore gamit itong flash drive ng Strelix. So, sa susunod na video, gawan ko to ng tutorial kung paano mag-install ng program dito sa flash drive natin. Once again, ito po si Ron. Salamat sa panonood. See you sa sunod kong video. Bye. Sa journey may kasama kang tunay, Arkigeno na may matutunan. Sa trend at saya sa YouTube, FB, TikTok, ano pa ba? Bawat like, share, kwento